na po ito. Criminal din po ito, pero ito po sa usapin na po nung aligasyon ng irregularidad for the purchase of Deng Baxia. Yes, at kaya kami nga, ang Okay. gusto nga namin is talagang magkaroon ng hearing Okay. at tapusin na ito na kung talagang Okay. may kasalanan, di ba, ikulong kami. Pero kung peke naman yung kanilang mga dokumento, Mhm. na kaya dito sa technical malversation case, Mhm. ay i-dismiss naman. Okay, sige po. So, ma'am, will you be at liberty to answer my questions or would you like to remain silent for ano lang po, just to protect your rights po dahil sa baka maano ho kayo, you might incriminate yourself. Okay. Ma'am, nung pong panahon na inyo nga pong binili, no, itong bakunang ito. Una po, yung FEC mismo, no, as you know, ito pong function nito, nung una, hindi nga siya inaprubahan kasi nga po wala pang matibay na ebidensya sa clinical trial ng Deng Baxia. Bakit po bakit po talagang urgent na urgent ang gustuhin ninyo pagbili ng Deng Baxia that time? Ma'am, ganito po yan ha. Kaya po ito, kaya ko po ito binabasa, ma'am. Ilagay ko lang Para po ko sa lang po, proper perspective. ma'am, sandali Kung lang po. papayag po kayo, pwede po bang maimbitahan niyo ako sa inyong studio para makita ko rin yung mga papel na sinasabi mo. Kasi si Melissa Opo. Guerrero ay hindi member ng FEC, kundi siya ay secretariat na taga-take notes at taga-gawa ng minutes. Unang bugso ng actual na bakunahan, yung pong ginawa ng DOH at yung nga po ay agad na ipinatupad nang wala man lang po talagang mga paghahanda doon po sa tamang impormasyon para po sa mga bata na babakunahan. Bakit po nagmamadali po kayo ngayon? Yes, Opo, kaya sige, nga gusto na namin na ituloy-tuloy ang hearing at i-resolve na para sige po. matutukan. Kasi doon pinipresinta lahat ng papel. And in fact, sir, yun nga ang problema. Ma'am, with all due respect, can I just ask first, ma'am, and answer, Yes, please? sir, Okay. sir. Opo. So, ma'am, Yes. you mentioned na inaakusahan ko kayo. Saan niyo po hinugot yun? Kasi I am just reading Hindi, kasi, kasi sino ho ba sinabi niyo po ngayon, sir. sino ho ba ang nag-aakusa po sa inyo? Kasi ngayon, Hindi, ma'am, sir, kasi sinabi niyo po. I am stating what is supposed to be the facts, no? Na para po sagutin ninyo. By reading Sir, the facts doesn't mean that I am accusing you. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Wow, ang dami hong mga bagong balita. Ha? Ewan ko lang ho kung matutuwa kayo sa mga balita na ito. Aba, akalain mo mantakin mo eh. Oo, pinalaya. Bah, executive clemency binigay? Wow! Yan ang mga balitan dapat nyong marinig. Abangan nyo sa dulo ng ating video at matutuwa ka. Ito pa. Oo, di ba nalaman nyo yung kaso nung nandoon si Bibi Sara sa St. Luke's, ano? Yung tinakbo pala si Atty. Zulaika Lopez. Di ba nagkaso itong mga pulis. So nawala na hong visa ito, ha. Na-dismiss na ho yung kaso. Tingnan natin yung mamaya. Pero ano ba ang dapat nating malaman? Siyempre nabisto na eh. Sino ba yung nabisto na ito? Kilala niyo ba si Kim Bulot? Di ba umami na siya? Ano pa ang dapat nating malaman, mga kasama? May pag-amin na nga. Kaso nga lang, pilit pa rin nilang tinatama yung mga mali. Sabi ni Aling Rosipina. Mali na nga kayo. Pinagpipilitan nyo pa. Yan ang ating abangan. No? Ito panoorin nyo. Nandito yan sa balita ni Chikadora. Gusto ko kayo na makaintindi. Kayo na humusga. Ito, pasok mo, Chikadora. Walang mali sa batas dahil ang lahat ay ministerial na lamang. Mukhang hindi kinagat ng taong bayan ang pagpapaliwanag ng Marikina Representative at ngayon tumatayong chairman ng Committee on Appropriation na si Representative Stella Kimbo nang sagutin ito kung papaano raw ba nagkaroon ng mga bilyones na halaga ang mga blankong papeles mula sa 2025 national budget na nasilip ni Congressman Umngab maging ni former President Rodrigo Duterte. Magmula ng may pagpatintero sa media, makaiwas lamang sa tanong kung bakit nagkakaaberya at tila may loophole sa 2025 national budget
ang kanyang pangdededma di umano sa ilang mga miyembro ng press hanggang sa elevator kung saan hindi raw makasagot ang Marikina representative kung papaano nila maipapaliwanag ang bilyones na pondong tila bigla na lamang nakalagay sa mga blankong pahina ng ilang mga proyekto sa 2025 national budget. Hindi na nakapalag ang isa sa mga kontrobersyal na kongresista ng 19th Congress na si Stella Kimbo nang tila supalpalin siya hindi lamang ni Attorney Vic Rodriguez kundi maging ng veteran news presenter na si Ted Filon kung saan harap-harapang sinabi sa publiko na hindi maaaring sabihin ng representative na si Stella Kimbo na ministerial or calculator work na lamang ang mga problema kaya't niresolba ito ng ilang mga mamabatas at nilagyan ng halaga ang ilang mga importanteng proyekto na tila nasilip ng publiko. Ito niresolba. Ba, pwede pa yun? I-resolba mo? Kung may pagkakamali, ipapaubaya mo doon sa isang ano ba yung sabi doon? Sa omnibus. Haba, magaling kayong magmanipula, sabi ni Aling Josepina. Hindi hubiro yan. Bilyunan ang usapan dyan. Kung hindi kayo nabisto, tuloy-tuloy na. 'Di ba? At yung statement mo, ate, sabi ni Kuya Greg dito, hindi ho papatok sa ating kababayan. 'Di ba? Mali-mali ho yung pinagsasabi mo, sabi ni Manong Greg. Kaya intindihin nyo mabuti kung ano yung sinasabi nyo. Dahil hindi na kayo kapanipaniwala. Galit na ho ang ating kababayan. Sabi ni Manong Greg dito, gigil na sa'yo. Gigil na sa'yo. Hindi ka pa nagbago, sabi niya. Hindi ka pa nagbago. Ang kulit mo. Tuloy. Kontrobersyal ngayon ang isa sa mga pinaka-pinag-uusapan at tinatawag na Mother of Crocodile na si Stella Kimbo matapos ang kanyang tila pagsagot sa media nang sabihin nitong walang mali sa batas o sa General Appropriations Act na pinirmahan ni President Marcos Jr. Oo, wala nga mali sa GAA. Oo, andun nga kasi andun na yung mga hinokus-pokus. Andun na raw yung hinokus-pokus, sabi ni Kuya Manuel. Pero doon sa bicameral committee report, puro blanco. Bakit ba pinagpipilitan mong GAA ay okay? O di okay yung GAA. Meron lang laman, yung bicam. Meron ba? Taliwas kasi sa mga explanation mo. Takbo ka ng takbo, nasukol ka na. Anong nangyari? Diba? Nanindigan ang Marikina representative na naaayon sa naging bicameral at committee reports ng parehas na miyembro ng Kongreso at Senado ang naipaisang mahigit sa 6 na trilyong pisong halaga ng national budget para sa taong 2025. Ngunit ang hindi raw maipaliwanag ng komite maging ng chairman ng Committee on Appropriations si Stella Kimbo, sino ang tao na tila dumoktor ng mga nasabing bilyon sa proyekto ng gobyerno. Yan. Panoorin ang buong tabang na pagsisiwalat ng veteran newscaster na si Ted Filon kung saan walang takot na nagsalita sa harap ng taong bayan na hindi dapat raw puro palusot ang ginagawa ng ilang mga mambabatas na tila sangkot sa bicameral scandal report, kundi sabihin nila ang totoo sa maraming Pilipino kung sino ang tao sa likod ng tila pangdodoktor na proyekto at pondo ng gobyerno. Attorney Vic Rodriguez, sinampulan si Stella Kimbo at sinabing nagkakabuhol-buhol na raw ang script kaya tila hindi alam kung anong sasabihin sa di umano'y maanomalyang 2025 General Appropriations Act na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Yan. Narito't panoorin yung full video. Sorry, ma'am. You have an explanation lang po doon sa blank pages po. Nagmamadali lang Sorry. po for our next event. Nagmamadali daw. Explanation lang naman Pero kung kayo ay merong magandang achievement, aba. Ang bilis niyo humarap sa camera, naka-live pa. Pero ito, sasagutin mo lang, kailangan niya daw humingi muna ng payo, sabi ni Kuya Manuel. O baka mapagalitan siya. Pero dito, sa tagpong ito, talagang tatakas siya dito Oo, gusto niyang eskapuhan yung mga ambush interview kasi ito wala siya, hindi siya preparado. Nako. Ito lang masasabi natin
sa mga balita ngayon na pumapasok, oo, mayroong mga issue ngayon na gusto lang takpan yung issue ng BICAM. Eh hindi ho tatagos yung yung mga bago niyong pautot. Sabi ni Kuya Randy. Ano bakit? Biruin nyo pagkakamali na magkaroon ng blanco, itutuwid nyo pa. Sino ho lulukohin nyo? Sabi ni Kuya Randy. Diba? Gusto nyo naman lukuhin ang taong bayan, matagal nyo nang niloloko. Magaling ka, Kuya Randy, ha? Talagang bilib ako sa'yo. Tuloy. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, can you explain daw po yung an explanation ng lapis daw po. In the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Yeah? Bakit tayo sagutin? If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano? Nasagot na lahat. Nag-explain na lang po siya. Na-explain na lahat. Ha? Na-explain na lahat. Si SP, na-explain na lahat. Do you acknowledge po that there are blanks na doon sa BICAM report na clear mga ng BICAM hiratify niyo na? Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, I authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion. Dahil lahat Calculator activity, wala nang discretion, basta pirma, gano'n na lang. Abangan mo. Abangan mo rito yung pinail ni Atty. Vic Rodriguez. Petition to nullify 2025 national budget filed. Ibig sabihin, makikinabang pa kaya kayo kapag nasuspindi na itong budget na ito. Sana lang talaga hindi umusad, no? Sana hindi payagan ng Korte Suprema na magamit dahil may mga problema pa eh. Ayusin muna para sigurado. Para hindi nyo na maloko ang taong bayan. Kasi, etong 6 trillion, malaking bagay ho to, malaking pera ho to, malaking magagawa nito sa Pilipinas. Kung sabi ni Aling Sheila dito, kung kayo-kayo lang makikinabang kawawa ang taong bayan pasok mo tayo, ano usapin dyan? Inihain sa Korte Suprema ang petisyong layong ipawalang bisa ang 2025 national budget. Very Sa good. post sa social media, tinawag ni Atty. Vic Rodriguez na illegal, kriminal at unconstitutional ang panukalang budget. Tama. Kasabot din anya sa itinuring na biggest money heist ang mga senador at kongresistang Yun! hindi tumutol sa pagpasa ng BICAM report. Samantala, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na masyado pang maaga para magkomento sa petisyon dahil hindi pa nakikita ang nilalaman nito. Gayunman, sinabi ni Bersamin na Solicitor General ang maglalabas ng komento. Una nang itinanggi ng Malacanang na may irregularidad sa 2025 national budget. Ganun ba? Sana ho, makarating na yan sa Korte Suprema at madesisyonan yan kung talaga ipapagamit yan. Alam nyo, ito lang sa akin lang opinion. Pag ito ay hindi na-approve, kawawa ho yung mga tumatakbo. Dahil wala na hong pondo yan, mga yan. Diyan ho lang aasa yan sa budget na yan. Masususpindi. Sana lang maayos kagad para walang hocus-pocus. At ibalik yung pondo ng PhilHealth, ibalik ang pondo ng maging maayos yung pondo ng educational sa edukasyon. Sana maging maayos lahat, pantay-pantay. Sana maging tapos yung akap matanggal na. Wala namang kakwenta-kwenta yung akap na yan. Ano bang magandang benepisyo na gawa niyang akap na yan? Mas maganda pa yan, ibuhos lahat yan sa health sector. Doon sa mga nangangailangan ng mga hospital bill, medical assistant, mga gamot, burial assistant, doon ibuhos yan. Sa akap, wala yan. Ang makikinabang lang yan kung sino yung mga bakulaw. Yan ang katotohanan. Ito, may pag-uusap pa dito, blank item, sabi dito. Blankong item sa 2025. Blankong item sa 2025, BICAM report ng 2025 budget unauthorized. Ayan ang pag-uusap dito. Sino magsasalita dito? Alamin natin. Rosalie, ano ang detalye sa pahayag ni dating Congressman Alvarez?
Ella, naniniwala si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na nagkaroon ng falsification of legislative documents sa Bicameral Conference Committee o BICAM report para sa 2025 national budget. Ito ay matapos kumpirmahin ni Marikina City Representative Stella Kimbo, acting chairperson ng House Committee on Appropriations, na may mga blankong items sa BICAM report pero tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago palagdaan ng mga miyembro ng BICAM. Ayon kay Congressman Alvarez, nilagyan ng amounts ang mga blankong provisions kahit walang authority na isaan niyang criminal act. Giit pa nito ang nangyari, ang BICAM report na maraming blanko ang inaprubahan ng Kongreso. 0 pesos anya ang total value ng mga blanko pero tanong nito, bakit mayroon ng laman sa 2025 General Appropriations Act o GAA at ang laman na ito hindi anya iprenesenta sa plenary para ma-ratify. Giit pa nito, sa plenaryo ng Kongreso dapat at hindi pwedeng maging ministerial sa individual o grupo ng congressmen ang pagdadagdag o bawas sa laman ng BICAM report na ipapasok sa GAA. Ganito rin ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Tanong nito kung meron na palang amounts, bakit blank pa ang nilagay sa BICAM report at hindi yung exact amounts na pamalit sa deleted amounts. Nilabag din umano ng BICAM ang sariling omnibus motion nito at hindi maituturing na typographical, grammatical o printing error ang blank items sa BICAM report. Balik sa Sipin nyo ito, Kilembot, sinagot ka ni Raul. Diba? Nilabag nyo yung omnibus dito eh. Kung meron na palang amount, bakit may blanco sa Bicameral Committee? Ito, sabi rito malinaw sa malinaw. At hindi to fake news. Baka sabihin nyo, fake is to. Sinagot to. Tanyo, butata siya dito eh. Ito, hindi natin kinakampihan to si Raul. Alam naman natin ang karakas nito. Pero tignan nyo. Tignan nyo ang ginagawa niya. Parang naging binatikos niya rin kung ano yung ginawa ng mga dorobo. Diba? Sino-sino ba yung dorobo na yan? Wala namang magandang nagawa yan. Diba? Pero ito, wala yan. Sige, ipagtakpan nyo. Pero sinabi dito, sinagot dito, bakit? May blanco tapos doon walang blanco sa gaan pinirmahan. Tapos sasabihin ni Tuloy Kilembot, meron na raw naka-allocate na budget. Okay na raw yun. Wow. Magaling kayo magsinungaling. Kaya nagagalit sa inyo yung mga kababayan natin, lalo-lalo na sa Marikina. Galit na galit. Taga Marikina, ready na ba kayo? Survey tayo. Sa tingin nyo, mananalo pa yung, taga Marikina yan Mananalo pa kaya yan? Type nyo sa comment section para alam natin kahit hindi ka taga Marikina, type nyo sa comment section, mananalo pa ba yan? Si Binibining Tricycle. Kilala nyo si Binibining Tricycle? Dito tayo. Mas maganda yung paliwanag ngayon ni, Executive clemency, dapat ba ibigay yan? Sino ba ang dapat pagbigyan yan? Nangyayari ngayon, bibigyan ko lang kayo ng siste. Ang nangyayari ngayon, doon sa may mga kaso, sa may mga kaso. Ito ay humarap lang sa investigasyon at kumampi lang dito sa mga bakulaw. Ngayon, laya ka na, wala ka ng kaso. Naalala nyo, sino? Sino yung Ma-Square? Kilala nyo yung Ma-Square? Hindi, si Mabilog pala. Kilala nyo? Wala na hungkla. Wala nang kaso. Yung Dengbak sa Queen. Naalala nyo, Dengbak sa Queen. Wala na rin kaso. Binasura na rin. Pero ito, bigyan natin ng isang magandang paliwanag ito si Maharlika. Ano yung paliwanag niya dito? Yung executive clemency o yung pardon, hindi yan dapat pinapataw sa mga taong nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero only sa bangag administration ay pinapalabas ang mga kawatan. Oo nga, totoo. Ngayon, ng bangag na administrasyon, of course, yung vice scam pa rin. Dapat ay imbestigahan yan at pigilan ng Korte Suprema at panagutin lahat. Actually, pinipetasyon na yan o nagpa-file na ang camp, I think, ni Congressman Ungab, nila Attorney Vic Rodriguez, para hilingin sa Korte Suprema na ibasura yung GAA na yan, yung ating budget na binudol ng mga buwakan ng GNMS. At sinasabi ni Ontiveros, wala daw siyang nakita na blank entries doon sa vice scam nila. So, syempre, kanya-kanyang depensa, kanya-kanyang palusot. Alam naman natin kung sino ang involved, Senate President, lahat halos dyan na mga tiwali sa
Senado, sa Yan. Kongreso, lalo na sa Committee on Appropriations, si Bangag, si Lisa, sila yan. Alam natin, talagang ang gobyerno ni Bangag, ang tina-target ay yung gusto nilang katargetin, katulad mo, katulad ko, katulad ni Pangulong Duterte, ni Inday Sara, at magkakasabwat sila. Kasabwat ng mga kaliwang grupo, magkasabwat ng mga kawatan. Ngayon, recently, dadako na ako dito kay Jed Mabilog na kung saan Yun. ang ginawa ng Bangag na gobyerno ay binigyan ng executive clemency. Oh, kita mo? Alam nyo, ang bobo talaga ng presidential communications, even sa kanilang reporting, malakas maka-fake news. Bakit kamo? Dahil ang kanilang mga reporters o kanilang pagsusulat, mga bangag din. Yung instead of Mabilog ang isulat nila, ang sinulat nila Magalog. Mamaya pakita ko sa inyo. I don't know kung na-notice nyo yan. Mukhang gustong sundan ni Marcos Jr. ang yapak ni Biden na nagbigay ng pardon sa mga kamag-anak niya, sa anak niya, sa kanyang kapatid, sa kanyang mga in-laws ng preemptive pardon. Alam niyo yun, di ba? So, nung bago umalis ni Lolo Biden yun, pinardon niya yung kanyang mga kamag-anak. Ang tawag niya, ang tinatawag na preemptive pardon. Meaning to say, hindi pa nako-convict, hindi pa na-charge yung kanyang mga kamag-anak, wala pang malinaw na kaso, ay pinardon niya na. Mukhang gustong sundan na yapak yan ni Bangag. Pero actually, binasa ko, legal pala yan sa Amerika, yung preemptive pardon. Kumbaga, hindi pa man nakakagawa ng kasalanan, sa Pilipinas, hindi pwede palang mag-pardon o magbigay ng clemency kung ikaw ay hindi ka pa na-charge o hindi ka pa nako-convict. Yan ang gusto yatang sundan na yapak ni Bangag, ang magpardon ng mga sangkot sa graft and corruption, na-charge yung graft and corruption, and plunder o kung ano pa. Mukhang nagsisimula na si Bangag. Yun dito sa US, talagang sabi ko nga, nakakaloka, di ba? Wala pang ginagawang kasalanan or ang mga kamag-anak ni Biden, pinardon niya na. Kasi siguro, naiisip niya, pero ang dahilan nila dyan, kasi daw baka habulin nitong Trump administration for the reason that political retribution. Yun ang dahilan niya. Pero ang sa akin na naman, kung wala ka namang kasalanan, wala kang ginawa, wala namang makikita sa iyo eh. 'Di ba? Kung wala kang ginawang kabulastugan, o pati ng anak niya, 'di ba? Yung mga anak niya talagang kitang-kita mo sa pictures na talagang napapaligiran ng mga babaeng sandamakmak at with the pulboronic and everything. Actually, may connect pa, mukhang may connect pa nga ito sa kay diyan kay who's that? Yung may property dito sa Malibu. I don't know, nasunog na ba yung property niya? Di ba, remember that article? Nirentahan ni Hunter Biden yung property ni Amit Chandiramani dito sa Malibu. Di ba si Amit Chandiramani, yung nahulihang pampasarbog dyan, na inabswelto ni Lisa. You know what I mean? You know that? Oh, ito. At least nalaman natin yung balita dun sa, kanino yon? Si My Square. Ito masayang balita, ha? Yung binanggit ko kanina bago tayo mag-start. Hindi ko na nabanggit sa inyo, ha? Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue, reaksyon, ha? Like ang video. Ito gusto kong malaman nyo, ha? Yung balita na ito. Ito nakakatuwa, ha? Di ba, kinasuhan ng QCPD si BP Sara. Na basura na po. Ito, balita. Na balita, ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong isinampahan ng Quezon City Police District laban kay Vice President Sara Duterte na nag-ugat noong inilipat si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez mula Veterans Memorial Medical Center papunta sa St. Luke's Medical Center. Abangan ang ibang detalye na balitang iyan maya-maya lang dito sa Teleradyo. Narinig nyo. Diba, mas magandang balita yan? Alam naman kasi nila na, hay nako. Sino bang nanakit doon? Wala naman nanakit eh. Di ba ano bang kinaso kay BP Sara noon? Anong kinaso kay BP Sara? Di ba? At ito, hala. Ito ang usapin. Oo. Kita mo, pinawalang parang dismiss na rin yung kaso. Ang dami na di-dismiss ng kaso basta partido nila, no? Manong Ted, ano bang meron tayo dyan? Sino ba yan? Nasa linya ngayon mga kapatid, si Congresswoman Janet Garenza, napaka-importanting isyong ito. Magandang Bibirahin umaga ka ni Manong Ted Madam to. Congresswoman. Magandang umaga rin po, Sir Ted, at magandang umaga sa inyong mga masugid na tagapanood at tagapakinig. Opo. Salamat po sa inyong panahon. Doon po muna po sa dismissal po ng DOJ
dito po sa inyong kaso. Ano po ang inyong reaksyon po dito na ito ho yata inilabas noong January 10 pero kahapon lamang na sa publiko? Well, narinig ko nga po actually sa media lang din nung may mga tumawag. I still don't have an official copy pero tinawagan ko yung aking co-accused, si Undersecretary Bayugo at si Director Joyce Ducusin. At nagbigay nga sila ng kopya. So, ikinagagalak namin ito at long overdue kasi naman nga certain. Yung itong 98 cases na wini-withdraw ng DOJ yung information are exactly the same cases that has been filed repeatedly at nag-grant na nga ang demurrer sa RTC. At meron pang ibang pending na pare-pareho din undergoing trial. At kung makikita nyo naman ang mga dokumento is copy-paste ang mga complaints, copy-paste din ang autopsy report. Exactly the same din yung kanilang mga alleged witness and expert. So, ang paulit-ulit siya, inuulit ng inuulit, even though na-dismiss na at nag-grant na nga yung demurrer. So, siguro naman, makikita nyo naman na talagang harassment na ito sa side namin. What? Opo. I'm just confused a bit. Ilang pong RTC ito na kaso ninyo on the same on the same kind of complaint, right? Reckless imprudence resulting to multiple homicide? Reckless, yes. Reckless imprudence resulting to homicide. These are 158 cases. Okay. Opo. It's sa Exactly the same. Opo. Pare-pareho lahat. Pare-pareho yung words. Pare-pareho yung autopsy report ng bawat tao. I just can't recall, pasensya na po. Pero I think 6 or 8, sigurado ako na may 6 na na-dismiss on the basis na na-prove namin na maski yung school at maski yung magulang ay nagsasabi, hindi na bakunahan yung kanilang anak. So, yun yung pinakauna-unang na-dismiss. Pero nakita naman ng korte na yung autopsy report ng nabakunahan at hindi nabakunahan ay parehong-pareho. So, yun yung una, merong 8 na yung grinant na yung demurrer kasi pinafile sa MTC, nire-refile ulit sa RTC. Hanggang ito ngayon, merong dinuon na sa Quezon City na lang kasi kawawa yung ating mga scientists na kailangan lumipad at umikot sa buong Pilipinas. Sa RTC, talagang it went through rigorous trials. Meron din 8 na nag-grant na ang demurrer. At yung lumalabas kasi doon sa mga press release ng PAO na binaliktad daw, in-appeal daw, at nag-order ang Korte Suprema na ituloy yung hearing, that's separate. Those are 35 cases. Okay, sige Pero po. exactly the same. Sige po. So hindi ko na po muna tutunghayan po itong usapin po ng reckless imprudence resulting to homicide allegation. Bagamat sa ngayon kaninyo, hindi pa tapos ito totally kasi nga meron pang ibang pending sa ibang trial courts, right? Ganun po yun, Congresswoman? Nag-grant na po yung demurrer. Sa lahat ito? Nag-hearing na po sa RTC, nag-grant na yung demurrer. Of evidence. Opo. So lahat po ito, so wala na ho kayong pending sa anumang pong RTC. Ano po sinasabi ng isa naming nakapanayan po na pinuno ng itong mga alleged victim ng Dengvaxia na meron pa na ho kayong pre-trial conference? Ito nga yung 35 cases na pinasa ulit, na pinail ulit ng DOJ. Pero ang pagkaintindi ko doon ay nagpa-file na naghahain. Kasi ang nangyari kasi doon, yung nag-file ng demurrer, isusunod na yung 35 kasi pareho naman talaga. Kaya ang nangyari, pina-inhibit ulit nila yung judge. Dito po sa Quezon City RTC for the same court, I think 4 times na nila pina-inhibit yung judge. So every time matatapos na yung kaso at meron ng resulta, may decision na ang judge, ipapa-inhibit ng public attorney's office. So yung po ang nangyayari, umuulit naman sa step 1. Okay, so sige ito po. ngayon, yung judge, pin-inhibit nila. Okay, sige. Babalik ulit sa step 1. Okay, sige po. So, ihiwalay na po natin yun. Ano po, Madam Congresswoman, meron pa ho kayong pending ngayon na graft case sa Ombudsman po ba ito? Yeah, yan po yung technical malversation at conspiracy na nagbigay daw ng pabor sa isang kumpanya. Yan po ang pending din. Okay, na, opo. Yan, I think it arose from the congressional investigation. Opo, sige. So, hiwalay po itong graft case na po ito. Criminal din po ito, pero ito po sa usapin na po nung allegation ng irregularidad for the purchase of Dengvaxia. Yes, at kaya kami nga, ang gusto nga namin is talagang magkaroon ng hearing at tapusin na ito na kung talagang may kasalanan, di ba, ikulong kami. Pero kung peke naman yung kanilang mga dokumento, na gaya dito sa technical malversation case, ay dismiss naman. Okay, sige po. So, ma'am, will you be at liberty to answer my questions or would you like to remain silent for, just to protect your rights po dahil sa baka, kayo, you might incriminate yourself? Sa alin pong usapan, sir? Ito po sa, sa usapin po ng graft case po ninyo. Would you like to continue with my questioning or would you like to remain silent dahil baka po kayo makapagsalita po na hindi po naaayon sa inyong mga sasabihin po sa ombudsman? Well, depende naman po dun sa tanong. I believe pwede naman pong sagutin. Okay. Ma'am, nung pong panahon na inyo nga pong binili, itong bakunang ito, una po, yung FEC mismo, as you know, ito pong function nito, nung una,
hindi nga siya inaprubahan kasi nga po wala pang matibay na ebidensya sa clinical trial ng Dengvaxia. Bakit po bakit po talagang urgent na urgent ang gusto ninyo pagbili ng Dengvaxia that time? Well, unang-unang sir, i-correct ko lang po. Ay, hindi po dinis-approve ng FEC. Ang FEC po, ang Formulary Executive Council, ay ginawa at binuo dahil sa generic law. Kaya nga po nagkaroon ng kalituhan kasi ang FEC ay nag-appear na parang FDA. Ang FDA po ay ang ahensya dealing with safety and efficacy. Ang FEC naman ay ginawa dahil sa batas ng generic law para yung mga bibilhin ng gobyerno ay sang-ayon doon sa batas ng generic law. Now, hindi po sila nag-disapprove, pero I think it was a series of meetings, 3 or 4, hindi ko na po makikita kasi ako naman ay ministerial. Hindi po nila never po na-disapprove ng FEC ang kanilang recommendation. Kasi kung ano ang recommendation ng FEC, sinusunod lang yan ng Secretary of Health. Although depende, no? Pero ako, lahat ng rekomendasyon nila ay sinunod namin. So, nung sinabi nilang approve, meron nga sila dong condition na comply naman yung condition except yung testing kit. Kasi yung pininipisinta na testing kit during that time ay hindi pa tanggap ng buong mundo. So, yan po ang nangyari. No? So, even nung ito ngayon na hinihiring siya, inaamin naman nila no, na comply naman, inaamin din nila na hindi sila ahensya on safety and efficacy. At inaamin din nila na tapos naman talaga yung clinical trial. Opo. Ma'am, kasi po may minutes, ma'am, itong yung meeting ng Formulary Executive Council eh. At Opo. aling minutes po ang hawak niyo, sir. Ma'am, kasi po several meetings po ito, no? So, ma'am, Yes, ma'am yes. kasi yung sinasabi po ninyo na papel ng Formulary Council, kaya nga po ang kanyang mga miyembro, ma'am, 'di ba, mga eksperto, dahil din sa bago sila mag-aproba ng anumang gamot o bakunang bibilhin ng gobyerno, dapat po ay sigurado sila doon po sa efficacy nito. May ganoon din po, hindi lang dahil sa generics law, ma'am. Kung babasahin po natin ng buo, opo, ang function and purpose po ng FEC. Di po ba? So dito po sa minutes po, Yes. marami itong minutes Opo, kung inyo hubang, ito pong sinabi po ni Dr. Ana Melissa Guerrero na dahil sa hindi pa sapat ang mga ebidensya sa pagtatakda ng doses ng bakuna, okay, maaaring isama ito sa mga kinakailangan questionin sa pagsusuri. Sumang-ayon dito si Hartigan Go, nakasama po sa kaso, at hinikayat po ang FEC na tukuyin ang lahat ng posibleng question at Sir issue. Ted, Ma'am, ganito po yan Kaya Sir po Ted. ito, kaya ko po ito binabasa, Sir Ted, ma'am. ilagay ko lang Para po ko sa lang po, proper perspective. ma'am, sandali Kung lang po. papayag po kayo, pwede po bang maimbitahan niyo ako sa inyong studio para makita ko rin yung mga papel na sinasabi mo. Kasi si Opo, Melissa opo. Guerrero ay hindi member ng FEC, kundi siya ay secretariat na taga-take notes at taga-gawa ng minutes. Opo, ma'am. Kaya nga, mas gusto kong makita yun para mapag-usapan natin pwede pong live at pwede. Kasi ang talaga pong nangyayari, nagiging piecemeal, no? Yung kuha na ng document. At uulitin ko po, okay, kung bakit, ang katanungan niya dyan, bakit si Secretary Ubial ay gumawa din ng the same extension na i-implement ni Secretary Ubial at si Secretary Duque after my term. Kaya nga, in-expand pa nila papuntang Region 6 at Cebu yung dengue vaccination Opo, program. sige ma'am. So, Subalit, pwede ko bang, dun sa kaso- pwede ko bang isantabi muna po yung issue po noong minutes ng Formulary Council. Puntahan ko na lang po diretso ito, no? Ito pong issue din po. Bakit po, ma'am, noong pong ito'y ipinatupad na pagbabakuna sa mga bata, opo, bakit po mabilisan na inabot lamang ng 26 days mula ng binili hanggang sa unang bugso ng actual na bakunahan, yung pong ginawa ng DOH, at yung nga po ay agad na ipinatupad nang wala man lang po talagang mga paghahanda doon po sa tamang impormasyon para po sa mga bata na babakunahan. Bakit po nagmamadali Okay. po kayo? Sir Ted, yan po ang problema. Kasi napagbibintangan niyo ako na nagmamadali ako, pero ang totoo po niyan ay ang implementation, wala po akong kinalaman. Yung procurement process ay handled ng Philippine Children's Medical Center kasi sila ang merong mga experts to oversee the program. Sinasabi niyo po na walang konsultasyon, minadali at lahat. Subalit, ang maganda nga, pwede namang mag-attend dun sa korte. Magkitasandigan, open naman po yan. Maganda po, meron kayong representative, ipa-attend nyo doon. Kasi doon pinag-uusapan lahat. Kaakibat nga yung mga preparasyon at mga papeles na ipinapakita ng PCMC. So, ako doon, I was accused by virtue of my being Secretary of Health during that time. Pero sa ipinakita sa mga papeles doon at ipinakita rin sa akin, talaga namang sinuyod nila at pinagindaan. At yung mga create na mga bodies ay nandoon dahil nga 2014 pa lang ay in-announce na ni Secretary Ona yung programang ito. Hindi nga lang naudlot nga lang dahil of course, ako as Undersecretary that time ay naghihintay ng FDA
certificate of product registration. Nabanggit niyo po, ma'am, nung lumabas na yung pondo ay hindi pa nabanggit niyo po, ma'am, ilalabas. yung ano, inyo po nabanggit, ma'am, yung Sandigan Bayan. Bakit nasa Sandigan Bayan na ho ba ito? Yun nga po yung tinatanong nyo na case, di ba? Yung, Oo nga po, yung, opo. So ito po, grafto. Yes, ito po, bumalik na po ito ng Sandigan Bayan ngayon. yes. Opo, Kaya sige, nga, opo, okay. gusto naman namin na ituloy-tuloy ang hearing at i-resolve na para Opo, sige po. matutukan. Kasi So, doon pinipresinta lahat opo, ng papel. so, And in fact, sir, yun nga ang problema. ma'am, with all due respect, can I just ask first, ma'am, and answer, Yes, please? sir, Okay. sir. Opo. So, ma'am, Yes. you mentioned na inaakusahan ko kayo. Saan niyo po hinugot yun? Kasi I am just reading Hindi, kasi, Opo. kasi Sino ho ba niyo po ngayon, sir. sino ho ba ang nag-aakusa po sa inyo? Kasi ngayon, Hindi, ma'am, sir, I'm kasi just sinabi niyo po. ma'am, I am stating what is supposed to be the facts, no? Na para po sagutin ninyo. By reading Sir. the facts doesn't mean that I am accusing you, because right now I'm actually Okay. giving you the chance to answer it nga eh. Hindi, kaya nga sir, mas maganda po, kaya nga sabi, kasi nung tumawag naman yung office niya, sinabi ko naman meron akong isang pending interview. Kaya nga mas maganda na makapunta ako sa iyo or saan yung Opo, interview. opo. Kasi Opo. sir, ang narinig ko po kasi nga sa telepono, ang narinig ko po ang sinabi niyo, kayo, in-implement yun ng mabilisan, walang preparasyon. And that's why I was saying na hindi po ako ang actual implementation. At Secretary of Health, hindi We naman know, ikaw ma'am, yung we know- bumababa to implement We it. know, ma'am. Oo. Pero sino ba ang lumapit doon sa PCMC? Hindi, yung po ay ayon dun sa meeting na nangyari. At even before, no, yung sa measles and mumps na bakinahan, yung nagkaroon nga ng parang expansion ng ating catch-up immunization and measles, mumps, diphtheria, and tetanus, kakibat doon yung PCMC dahil sila ang may mga eksperto. Opo. Sige po. Okay. So patuloy po yan dun sa mga meeting, sir. Opo, sige po. Kung ito po ay pending na nga kaninyo sa Sandigan Bayan, sige po. So hintayin po natin ito pong kahihinatnan nito dahil after all, kami lang po ay nagagalak ngayon na kayo po ay tumugon sa amin pong tawag para ho naman din wala kayong masabi na kayo po ay aming Yes, sir. kinunan ng panig sa Wala isyong pong ito. problema, sir. Ready po ako anytime, sir. At ready po ako anytime. Opo. Salamat po na marami po sa inyo at good luck po sa inyo pong kasong kinakaharap sa Sandigan Bayan po, Congresswoman. Ay, nako, eto na. Sabi ko sa inyo mga kasama eh. Magaling talaga to si Manong. Manong Ted, sa'yo ko ha. Sa'yo ko. Ang galing mo gumisa eh, no? Talagang alam mo eh. Kasi kita nyo kung hindi siya galit, itong, anong pangalan yan? Yung babae na yan? Kung hindi siya guilty, bakit ganun? Parang hyper siya magsalita at sumagot. Parang merong konting, parang may konting init ng ulo. Samantalang nagtatanong lang si Manong. Kita nyo naman Kaya sabi ko sa iyo, abang-abang kayo sa mga vlog natin Ginisa siya dito eh. Diba? Nakarinig siya ng, kita nyo Hanggang sa muli kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue, reaksyon ng bayan. Bye-bye!